Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo, diyan sa inyong mga tahanan sa Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon din po sa iba't ibang panig ng mundong ito na kaloob ng Diyos sa atin. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, ay narito muli upang pangunahan ng Ride On Ministry episode 27.3. Kaya purihin natin ang ating Panginoon. Ride On Ministry, ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. Almighty and living God, we thank you so much for this new beautiful day that you have given us. Thank you, Lord, for your guidance and protection and blessings all throughout the night. And thank you, Lord, for the new opportunity, new blessing, and new life. And we invoke your presence in our midst as we start and finish our Ride On ministry for this morning, and to face our respective works for the whole day. In Jesus' name we pray, by asking the power and empowerment of the Holy Spirit to be with us. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. Kumusta po kayo mga kapatid sa Panginoon? Magpasimula po tayo na talaga naman yung magandang ngiti natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos, at gayon din yung magandang ngiti natin sa bawat isa. Kaya shout out to all of you, and shout out to your family, and shout out to the Lord Jesus Christ, our Savior and Lord. Ano po, kaya purihin po natin ang ating Panginoon sa pamagitan ng ating taus-pusong pag-awit ng mga gospel songs na ito po'y alam na rin natin, at patuloy po natin ito na inaawit. Pero napakaganda nga na talagang meron tayong rejoicing heart, ano? At yung spirit ng Panginoon na siyang nananalaytay sa ating buong pagkatao, na sa harapan ng Diyos ay handang talaga namang magpasakop sa Kanya, magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay, na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo, at ang Kanyang banal na Espiritu ay patuloy na nangungusap, nangunguna sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga panahong katulad nito, na tayo po ay nasa panahon ng maigting at matinding na enhanced community quarantine saan man dako tayo naroroon. Kaya awitin natin itong awit na Still, ano po? At siyempre, ating pong hinihiling yung patuloy na talaga namang pag-iingat, at i-cover tayo ng ating Panginoong Diyos, at sa Kanyang malabay na pakpak ay makakaasa tayo, at sa Kanyang makapangyarihan na mga kamay ay nandyan yung Kanyang patuloy na pagkilos at pamamatnugot sa atin. Kaya awitin natin to. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar,
I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise, the thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king above the flood. I will be still, know you are God. As the deer panted for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire when I long to worship you. You alone are my strength, my shield. In you alone where my spirit yield. You alone are my heart's desire when I long to worship you. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. You alone are my strength, my shield. In you alone where my spirit yield. You alone are my heart's desire when I long to worship you. Hallelujah, Jesus. Praise God. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At tunay na ang Diyos na ito ay lagi po natin maasahan sa ating mga buhay, kung kaya't patuloy po natin na ipagkatiwala lahat sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya alam ko po at ako pinaniniwala na handa na po ang inyong mga puso, ang inyong mga tenga na pakinggan ang ating nakahandang teksto na siyang magiging salalayan at gabay natin at inspirasyon sa buong maghapon, sa buong magdamag na ito ay atin pong sama-samang matutunghayan sa awit o Psalms chapter 100 sa mga talatang 1 hanggang 5, at ganito po ang nilalaman ng tekstong ito na maaari po natin panghawakan. Ano po? Kaya ibukas natin ang ating mga puso at hayaan po natin na ang Diyos ay tunay nga na mangusap sa bawat
isa sa atin at tignan natin kung anong mensahe ang nais niyang iparating sa bawat isa sa atin. At ganito ang mababasa at mapapakinggan natin. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit laging tapat. Kailanman. Pinagpala tayo ng Diyos sa mga talatang ito na naibasa sa ating kalagitnaan. Unang-una po na nais ko pong iparating sa inyo ay yung pong katotohanan na sinasabi ng salmista sapagkat ang tekstong ito ay awit ng pagpapasalamat sa Diyos na si Yahweh. Ano po? At doon sa talatang 5, ipinababatid sa atin na itong Diyos na ito na si Yahweh ay napakabuti. Kanino siya napakabuti? Siyempre sa lahat ng tao sa mundong ito. Ang kabutihan ng Diyos na walang kinikilingan, walang diskriminasyon, at hindi namemersonal, kundi sa totoo lamang na siya ay napakabuti. Kaya kung sinasabi natin na God is good, ang sagot natin ay all the time. At kapag sinabi natin na all the time, ang sagot natin ay God is good. Pero meron pang ibang katugunan sa kabutihan ng ating Panginoon na kapag sinabing God is good, ang sinasabi ng mga millennials ay grabe, grabe. At pag sinabing grabe, grabe, God is good. All the time. Kaya dapat natin ito ay embrace at talaga namang lagi natin na ito ay paniniwalaan. Pangalawa na sinasabi doon sa last verse ng text natin na ang Diyos na ito ay Diyos ng pag-ibig at ang nasasakupan ng kanyang pag-ibig ay walang hanggan at para sa lahat ng tao.
Ang pag-ibig na mismo ang Diyos ay kanyang ipinakita, isinabuhay, ipinamalas at ipinahagi sa lahat sa pamagitan ng kanyang kapahayagan na si Jesucristo na nabayubay sa krus, namatay, ngunit nabuhay na maguli. At yung katotohanan na yon, tinanggap niya, at yon ang ating naging katubusan. Our redemption and our atonement. Kaya purihin natin at walhatiin natin ang Diyos. At gayon din na sinasabi doon sa last verse na talagang taglay ng Diyos na ito, hindi lamang siya ay mabuti na Panginoon, hindi lamang siya ay pag-ibig, kundi laging tapat kailanman ang katapatan ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng tao. Amen po ba sa ating Panginoon? At kung ganun po ang kataglayan ng Diyos na ito na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo, ay nararapat din na tayo na mga nilalang ng Diyos ay talaga naman taglayin din natin at sisikapin na isinasapamuhay at ibinabahagi ang kawagasan at diwa ng pagiging mabuti, ng pag-ibig at gayon din ng palagiang katapatan, unang-una sa Diyos at gayon din sa ating mga kapwa at gaya ng ating pagtatapat sa ating mga sarili. Amen po ba sa ating Panginoong Diyos? Kung kaya't ang hamon ng salmista sa atin, and I would like to believe and to shout out to all of you and to share with you from the bottom of my heart that every day, every moment of our respective lives and families, whatever situation we are at this point in time, we should always bring all the manifestations of our kabutihan, pag-ibig at patuloy na katapatan natin sa Panginoon in the concrete form and expression of being grateful to the Lord, of being rejoicing to the Lord, not only while singing gospel songs and hymns before the sight of the Lord, but even in terms of truly extending your life, my life, our lives to other people in the form of concrete servitude. Nakusa sa ating mga kababayan, lalo na sa mga malapit sa atin na komunidad at lalong-lalo na sa ating patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga itong sinasabi ng salmista, not only being addressed to the Jews, to the believers of God, but even to all nations throughout the whole world. Every created being by God should always come to the awesome presence of the Lord Jesus Christ, the concrete manifestation of the living God, Yahweh, for us to sing our gratefulness and rejoicing to the Lord
the Almighty, bringing henceforth our praising and acts of mercy, compassion, and service to the people. Na ito ay ginagawa natin ng merong kakusaan. Na ito ginagawa natin na merong tuwa at kagalakan mula sa ating mga puso. Because God Himself is always residing within our hearts and in our total human existence. Ano po? As long as we allow the Almighty God to reside within our hearts deeply, internally, and from that deeply and internally, yan ay nag-outpour, nagmamanifest sa ating outward existence at nakikita ng ibang mga tao na ating nakakadaupang palad. Kaya nga po, ang napakadiin na hamon ng salmistang ito ay lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Na merong pagkilala na si Yahweh ay Diyos, na ito ay dapat malaman ng lahat ng tao at lahat ng bansa, na tayo'y napasasakop sa pag-aari ng Diyos, na tayo'y Kanyang lahat, na lahat tayo na nilalang ng Diyos sa mundong ito. Lahat ay bayan niya. Walang exempted, lahat tayo ay bayan niya. Kabilang sa Kanyang pangkalahatang kawan. And praise the Lord, hallelujah! Sapagkat mismo ang Diyos ay gayon na lamang ang pagkilala niya sa atin, sa lahat ng bansa, na tayo'y nasa ilalim ng Kanyang paghahari, na tayong lahat ay Kanya, at tayong lahat ay kabilang sa Kanyang kawan. And how about us? Kinikilala ba natin ito? Pinaniniwalaan ba natin ito? At tayo hubay ay nagpapasakop sa Kanya? Siyempre, ang positibong katugunan natin ay, yes, Lord, naniniwala kami at nagpapasakop kami sa iyo. Kung kaya't pumapasok yan yung importante din na Kanyang hamon sa bawat isa sa atin, tayo ho ay pumasok sa Kanyang templo, na kung saan ang ating mga puso, na kung saan ang ating mga buhay, na kung saan ang ating mga pamilya, na kung saan ang ating mga hanay, na kung saan ang ating mga clan, ang bayan at ang buong mundong ito ay nagdiriwang sa banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos, na umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, na pinupuri ang ngalan niya at siya'y pinapasalamatan lagi. Amen po ba sa Panginoon? Pero ang katanungan sa ngayon, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos, kung ang tingin natin literally ng templo ng Diyos ay yung lamang church o cathedral o isang templo na gawa ng structure, at bagaman ang mga iyan ay bahay panalanginan din ng ating Panginoong Diyos. Pero nasa panahon tayo ng community-enhanced community quarantine, na kung saan ay isa sa mga patakaran ay bawal yung talaga naman magsama-sama, pati na yung sa loob ng church. Kaya dito po pumapasok ngayon na ang katanungan ay, nakakulong ba
ang banal na templo ng Diyos sa ginawang templo o church. Para sa akin ay hindi po. Bagaman napakahalaga yan at kasama yan bilang kapahayagan ng pagiging gathered church natin sa tuwing merong panalanginan, pananambahan, sa tuwing tayo po ay nagre-recharge, kapag meron tayong Bible study sa loob ng ating sanktuaryo, kapag meron tayong mga activities na kinakailangan, kapag tayo nagpupulong, kapag tayo'y nag-i-intercede sa bawat isa, kailangan natin yan. Ngunit ang Diyos ay sumasalahat ng dako. Ngunit ang Diyos ay pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngunit ang Diyos ay pinakamarunong sa lahat. Pero ang Diyos ay ang kanyang kabanalan ay sumasalahat ng dako. Pero ang problema sa tao ay kung kinikilala niya ang sumasalahat ng dako na kabanalan ng Diyos at gayon din ang ekstensyon ng kanyang templo. Brothers and sisters, and cried on in the Lord Jesus Christ at this point in time of global pandemic coronavirus disease 19. Ang bawat buhay natin ay nagsisilbing banal na templo ng Panginoong Diyos. Ang bawat pamilya natin, ang mga bahay natin ay nagsisilbing luklukan ng banal na templo ng Diyos. At sa ating mga tahanan, pwede tayo bilang mga pamilya na nagpupuri, na sumasamba, umaawit at nagwawalhati sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba sa Panginoon? At sa mga barangay at sa mga authorized na mga institutions, gobyerno at mga pribada, ang inyo-inyong mga establishmento ng panunungkulan na nagsisilbiding templo ng banal na presensya ng Diyos, as long as you put first and allow this living God, the Almighty, to be at your presence and at your place of service to the people, to the country. Sana po, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos, ay nagsilbihong hamon sa bawat isa sa atin ang mga katagang ito na kung saan ay ipinaparating sa atin ng lingkod ng Diyos ang salmistang ito upang tayo'y mapalalahanan lagi at upang tayo, katulad ng mga panahong ito, napapalakas, napatitibay at hindi nawawalan ng pag-asa, bagkus patuloy pa rin ang buhay na lumalapit sa banal na presensya ng ating Panginoon, na umaawit ng kagalakan, na nagpupuni, na nagpapasalamat, at kinikilala ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig, at ang laging katapatan niya sa bawat isa sa atin. Kaya sabihin natin kay Lord, praise the Lord, hallelujah. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya nasa panahon tayo ng ilang mga bagay na nais natin pag-ukulan ng pansin sa pagkakataon na ito. At purihin natin ang Diyos sapagkat napakabuti ng ating Panginoon at tunay na lagi natin siyang maasahan sa tuwi-tuwi na. Kaya uminom po tayo ng tubig. Ano po? Lalo na kung ito'y maaligamgam po ito. Kung meron kayong tubig dyan, ay hawakan ninyo po at sabay-sabay tayong uminom ng tubig na kaloob ng ating Panginoon.
Oh, napakasarap ang tubig na pinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya lagi nating alalahanin ang sinabi ng ating Panginoon na ako ang tubig ng buhay. At ang sinumang iinom nito ay kailanman ay hindi ho mauuhaw. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos at purihin ang Panginoon at ikaw ang siyang talagang malalapitan. Hanapin mo ngayon kanina ni Pastor Randel. At tayo po ay magpatuloy sa ating ginagawa bilang pagpupugay sa ating Panginoon. Ang ilan sa ating mga natunghayan na magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay sa araw na ito, bagaman marami pang mga magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay saan man sulok ng daigdig na ito. At gayon din ng mga magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary or any very important occasion in your respective families ay ipinapaat po natin ang ating pagbati. Katulad po ng mga kapatid na ito, si Antoinette Joy Corpus. Ito po yung mga magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buhay mula sa San Mateo, Isabela. At gayon din ang kapatid na Jomelyn Dumero mula sa Panabo, Davao City. At gayon din po ang kapatid na Maria Gemma Sobia na nandun sa Salwa Al-Azima, Kuwait City. Ano po? At gayon din po ang kapatid na Rico Talosa Agsunod mula doon sa Makotatay, Palau. At bandang Visayas to. At gayon din po ang kapatid na Mariam Camia at ang kapatid na Bonnie de los Santos mula sa Bagong Barrio, Caloocan City. At gayon din po ang kapatid na Crisanta Santos Lucas. At gayon din po ang kapatid na Rodel Fernando mula sa San Mateo, Isabela. At gayon din ang kapatid na Rose Manzano mula sa Dipakulaw, Aurora. Kaya kami pong lahat ay mabati sa inyo ng birthday, happy birthday. At kayo po ay dulutan ng Panginoon na marami pang selebrasyon ng birthday sa inyong mga buhay. At kayo'y pasaganain ng inyong pamilya at gayon din ang inyong mga trabaho at nagtatagumpay at patuloy na maging maayos, mainam ang inyong mga kalusugan. Kaya kayo po ay aming hinahandugan ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Amen. Sa ating Panginoong Diyos, Almighty and Living God, we entrust to you all our birthday celebrators, including those who will celebrate today their wedding anniversary or any special occasion in their respective families. Lord, be with them and bless them all. In Jesus' name we pray. Everybody will say amen to the Lord Jesus Christ. At gayon din ay mula sa ating kapatid, pamilya ng Reverend Rodel Serrano, ano po, ng Luke 418 Methodist Church, dyan po sa Caloocan City, ay ang pamilyang ito ay nag-video ng kanilang awit at nais ko pong iparinig sa inyo at purihin ang Diyos sapagkat ang pamilyang ito ay patuloy na kinakasangkapan ng ating Panginoong Diyos. Ano po? At magandang gabi po sa ating lahat. Kami po ay aawin para ipadama ang kabutihan ng ating Panginoon si Kristo.
Yung unang sinabi ni Pastor ay bumabati sa bawat isa sa atin ng kanyang buong pamilya. Sound na lang. Ganun pa yun. Amen sa ating Panginoong Diyos. Ang mensahe ng awit yon na inawit ng pamilya Serrano, Reverend Rodel Serrano at ng kanyang asawa at isang anak ay awit ng pagpupuri at pagkilala sa kabutihan ng ating Panginoon. At sa totoo lang mga kapatid ay akin pong ni-request si Pastor na gumawa ng video at padala sa akin at iparinig sa bawat isa sa atin
At sana po ay nakapag-inspire sa atin at yung bandang huli na kanyang sigaw, bagaman mahina po yung, yung sound ng boses. Pero ang sigaw sa bandang huli ay to God be the glory. Ngayon po, yan ho ay aking ipinarinig sapagkat itong panahon ng enhanced community quarantine. Marami hong nahihirapan. Marami hong nawalan ng trabaho. At marami hong apektado sa kanilang mga pangailangang pinansya at pagkain. At sa aking pantaha ay isa sa mga grupong ito ay ang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. At meron na pa akong in-upload sa Facebook na isang awit ko na Why have you chosen me? At nandun yung aking mga panalangin. Ang nais ko pang iparating sa inyo ay ipanalangin po natin lahat ang manggagawang lingkod ng Diyos. Mga pastor, mga diakonesa, mga diaconal ministers, at gayon din po yung mga obispo, mga pare, mga madre, at marami pang mga iba yung ating mga missionaries. Ano po? Kasama na dyan yung mga local churches natin, mga mission churches, mga institution natin, at ang aking pong concern ay anumang Christian denominations o church-related institutions at this point in time ay nawa ay hindi po sila pababayaan ng ating Panginoon. Na ang kanilang pangangailangan din, kanilang pamilya sa araw-araw ay matugunan din. Kaya nga po paulit-ulit ko na sinasabi din kapag yung araw na ng linggo, lalo na yung Thursday at Friday, na kahit na nasa loob tayo ng ating mga tahanan, ay mag-offering pa rin na tayo. Hindi pa rin matitigil sana yung mga offering natin, yung ating mga pledges, yung ating mga ikapo, nang sa gayon ay makatugon pa rin sa pangailangan ng iglesia, lalo na po yung mga manggagawa, ano po, na aking nabanggit in the local church, in the mission, at gayon din dyan sa kung meron kayong sinusuportahan sa distrito, at gayon din po sa region o national o anumang structure meron kayo, ay patuloy pa rin. And then secondly, nais ko rin iparating na sa ating mga kaanib, ano po, mga officers ng bawat church natin ay hindi po ako sanang ngimasok pa, no, pero ito ay challenge po sa bawat isa sa atin na pakitignan din po ang kalalagayan ng ating mga workers kung sila ba ay okay ang kanilang kalalagayan at kung paano natin sila matutulungan sa kanilang mga pangailangan sa panahon na ito. Lalo na po yung mga kaanib na meron po naman talagang kaya na makapag-ayuda sa ganitong sitwasyon para ho sa ating mga minamahal na tinawag, pinili at isinugo ng ating Panginoon. Alam niyo po, kahapon ay yun hong nangyaring relief distribution dyan sa bayan ng Hermosa bilang ayuda sa pangunguna ng ating National Director, Obispo Noel Pantoja ng PCEC, Philippine Council of Evangelical Churches, at gayon din ng Mayor ng Hermosa, Bataan, at ang dalawang kinasangkapan din ng Diyos na naglakad para puntahan yung mga manggagawa ng Panginoon diyan sa bayan ng Hermosa, si Reverend Luis Cruz
na kasama natin sa ang Iglesia Metodista sa Pilipinas at gayon din ang isang manggagawa mula sa Jesus is Lord Fellowship Church na ngayon. Jesus is Lord Church, Brother Bong, yung kanyang pangalan ay ako po'y natouch doon sapagkat sa ganitong mga sitwasyon ay merong nakakaisip na ano na ba ang kalagayan ng mga manggagawa ng church, Christian church. Baga sila'y apektado rin sa kanilang mga pangailangang pinansya at pagkain. Ay, yun pong, hindi ko alam kung magkano kanilang ipinagkaloob. Pero, ang mahalaga doon ay yung ecumenical solidarity of extending manifold love and concern and sympathy to the workers being called, chosen, and sent by God to the respective churches within the bounds of the town of Hermosa, Bataan. At alam ko po na meron din pong gumagawa sa ibang mga bayan. Kaya shout out to all of you. Kaya ipanalangin po natin ang mga workers natin at gayon din ang ating mga churches at mga kaanib ng bawat church, anuman denominasyon na tayo. Tayo man ay Baptist, Methodist, tayo man ay UCCP, tayo man ay Evangelical, tayo man ay Jesus is Lord, tayo man ay CCF, GCF, o anuman tayo kabilang na denominasyon, ay lahat yan ay extension ng pangkalahat ng iglesia ng ating Panginoon. Kaya sa pagkakataon na ito ay sama-sama po nating itiklop ang ating mga buhay na lumalapit sa ating Panginoon upang silang lahat ay ating pong idulog sa paanan ng ating Panginoon. Yes, Lord Jesus Christ, alam po namin na mahal nyo ang inyong mga tinawag, pinili at isinugo na mga lingkod mo. Sa lahat ng dako, anumang denominasyon sila kabilang, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay at pamilya na kinakasangkapan. Sa bawat iglesia na kanilang destino. Huwag mo silang pabayaan, Panginoon. Gabayan mo sila lagi at palakasin. Padaluyin ang durungawan ng kalangitan. Upang sila, Panginoong Diyos, ay huwag magutom, kundi patuloy na sila'y magiging malakas, malusog at ligtas sa COVID-19. At gayon din na pagpalain mo lahat ng mga churches, mga leader laiko, at gayon din ang bawat kaanib, Panginoon. Ikaw din po ang magpala sa bawat isa sa kanila ng sigsik, liglig at umaapaw na blessing. At gayon din na sila'y maligtas sa banta ng COVID-19 na ito. Sa pangalan mo, Jesus, ito po ang aming panalangin at pakiusap. Lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. At gayon din ho, mula kay kapatid na Evelyn Campano Domingo,
kahapon sapagkat meron din kaming conversation sa Messenger na ito po ay nasa Ilagan na City, Isabela, pero siya po ay nagtatrabaho doon sa Hong Kong. At ang kanyang prayer request ay for the whole world. Naway mawala na po ang coronavirus, disease 19 or pandemic problem. At makabalik na sa normal ang pamumuhay ng bawat isa. Kaya manalangin po tayo sa ngayon na sana'y talagang tuluyan na masugpo at mawasak na itong coronavirus disease. Not only in the Philippines but throughout the whole world. Nang sa gayon ay makabalik yung normal na pamumuhay ng bawat isang nilalang ng Diyos. At tayo pong lahat ay manalangin. In the mighty name of Jesus Christ, please have mercy upon each one of us and in every nation, especially in the Philippines, for the total elimination of COVID-19. In the name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin na merong kaakibat na kahilingan na manumbalik ang normal na pamumuhay ng bawat isa sa daigdig na ito. In Jesus' name, Amen. Gayon din po na akin pong napag-alaman. Ngayong umaga, nasa gitna ng enhanced community quarantine, ay nagkaroon po ng sunog sa barangay 286 dyan po sa Delpan, Binondo, Manila, na kung saan ay halos 300 pamilya di umano ang apektado. At ayon doon sa aking narinig ay talaga namang ang mga apektado ay problemado dahil sila po ay nasunugan at nasa panahon pa ng enhanced community quarantine. At may banta pa ang COVID-19 na ito. At wala, ayon sa akin narinig, ay wala silang natira kahit isang gamit man lang. Kaya isama natin sa ating panalangin itong mga nasunugan ng mga pamilya sa barangay 286 diyan sa Delpan, Binondo, Manila. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, we entrust the families na affected ng sunog na naganap doon sa Delpan, sa isang barangay sa Manila, upang sila, Panginoon, ay mabigyan ng ayuda ng lungsod ng Maynila at sila'y makabangon sa kanilang naranasan. In Jesus' name we pray. Amen. At gayon din po, as of 7:09 this morning,
from the posted info of Brother Rewel Lusong Yumol from BEPS Methodist Church dyan sa Maribeles, Bataan, na ganito po ang nilalaman. Dad Laarni was transferred to St. Thomas Hospital in London yesterday for ECMO. Ibig sabihin nun ay extracorporeal membrane oxygenation technique. It works like a lungs and heart machine, a rare device that will give time. Na ito po ay pahayag ng isa sa mga anak ni Reverend Laarni Suniga na si Mutia Suniga Paulo na nandun sa Winnipeg, Manitoba, Canada. And praise the Lord, ay nakakachat ko rin itong kapatid na ito, ano po? At napapadalhan ko rin ng ating live videos. Pero ipanalangin natin itong Reverend Laarni Suniga para sa ganoon ay ang kanyang kagalingan ay malubos na maranasan niya. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, have mercy upon our co-worker, Reverend Laarni Suniga. For his complete healing and recovery, good health and wellness. And use mightily the hospital and all other treatment na ginagawa sa kanya. In Jesus' name we pray, at gayon din sa lahat ng merong karamdaman na sa ospital. Amen. At gayon din po ang prayer request ng ating Reverend Luis Cruz mula sa Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan, as of 8:43 this morning. Itong araw na ito, ang kanyang prayer request ay pray our medical team in Bataan. Madami na positive sa COVID-19 sa kanila. Bakit ito prayer request ng isa sa ating mga pastor, ano po? Lalo na si Reverend Luis Cruz, sapagkat itong si Reverend Luis Cruz ay talaga naman napakasipag sa social concern na pinapacilitate yung mga indigent para sila mabigyan ng medical treatment doon sa hospital, sa General Hospital sa Balanga City. Ito ay provincial hospital at gain din sa mga karatig hospital dyan sa Bataan. At maliban dyan ay siya po isa sa mga direktor ng Philippine Red Cross Bataan Chapter, kung kaya't gay na lamang ang kanyang malasakit at higit sa lahat, siya isang pastor pa. Kaya purihin natin ang Panginoon. Kaya napabalitaan ko rin ito sa Facebook na parang dumadami na yung talagang infected ng COVID-19 dyan sa Bataan. Kaya panalangin natin. Almighty Heavenly Father, we come unto you with humility, entrusting all of these positive COVID-19 patients in the province of Bataan. At gayon din lahat pa, Panginoong Diyos, saan man dako sa bansang ito at gayon din sa buong Pilipinas, na sila po, O Diyos, ay mabigyan ng kaukulang treatment at sila'y totally na gumaling at makarecover.
At lalo na itong medical team na ito na kabilang sa frontliners. Kaya i-bless mo sila pagpalain at patuloy na kasangkapanin. Sa pangalan mo Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Sa ating Panginoong Diyos. At gayon din mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos na as of 5:30 early this morning from the CNN Philippines Television Network. Na ito rin po ay napapabalita sa ibang television networks. Ayon doon sa coronavirus disease April 16, 2000 updates, sa Pilipinas, ng source nito ay ang Department of Health na meron na pong total cases ng COVID-19 na 5,453 na katao sa Pilipinas. At sa global, ayon sa Johns Hopkins University sa United States of America, ay merong total cases na 2,047,731 na total cases. At sa mga recovered patients sa Pilipinas, 353. At sa buong mundo na nakarecover mula sa COVID-19 ay 509,876. Kaya sa pagkakataon na ito ay ipagpasalamat natin itong mga nakarecovered at more and more COVID cases na makarecover. Ano po? At ang kagalingan ng lahat ng mga total cases na ito worldwide at ang blessing at protection at paggabay ng Diyos sa lahat ng mga medical frontliners, hospitals, medical institutions at iba pa. Ipanalangin po natin sa ngayon. Yes, Lord Jesus Christ, have mercy upon us all, especially those who are at the midst of COVID cases worldwide. Ang kanilang patuloy na kagalingan, recovery, kalakasan at maayos na kalusugan. At gayon din, Panginoon, sa lahat ng kinakasangkapan mo ng mga frontliners, medical practitioners, doctors, nurses, and even the utility persons, equipments sa mga testing centers at lahat, Panginoong Diyos. At gayon din ay aming pagpapasalamat, Panginoon, sa mga gumagaling. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po ang mga kapatid natin, mga kababayan na umaabot na sa ngayon ng 349 na katao ang namamatay na dahil po sa COVID-19. Pero sa buong mundo, ang total po na namatay na ay 133,354. Kaya ilapit natin sa Diyos ang kani-kanilang mga pamilya. Manalangin po tayo.
Yes, Lord, yes, Christ, we entrust all the bereaved families for your comfort, for sustaining grace, blessing, and strength and hope at this point in time. And unto thy hands, O Lord, yes, Christ, we commit the souls and bodies and spirits sa lahat po ng mga nasawi. In Jesus' name we pray. Amen. Alam ko po na meron po kayong mga personal at mga family prayer requests na hindi nyo po nababanggit. Sama-sama po tayong manalangin sa pagkakataon na ito. Manalangin po tayo. Yes, Lord, yes, Christ, have mercy sa lahat po ng mga pamilya sa buong mundo. At kami rin bilang bansang pamilya at sa iba pa bilang mga bansa-bansang mga pamilya, anuman ang mga personal at family requests, may you grant, O dear Lord, sa bawat isang pamilya. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, sa iyo namin pinagkakatiwala ang bansang Pilipinas sa pamumuno ng aming presidente at lahat ng mga kaagapay niya, ng mga cabinet secretaries at gayon din po ang mga kagawaran, ang mga ahensya at gayon din po yung mga iba't ibang mga LGUs sa pangunguna ng DILG, mga kapulisan sa pangunguna ng Philippine National Police, mga Army, sundalo sa pangunguna ng Armed Forces of the Philippines at gayon din ng mga kawani ng DSWD, Philippine Red Cross at lahat, Panginoon, na kinakasangkapan mo langin sa Amen and Amen sa ating Panginoong Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at tayo po ay nakapagpapatuloy sa ating gawain at patuloy na mahayag ang Panginoon sa ating mga buhay. At ikaw, Panginoong Diyos, ang patuloy na sumaamin. At at ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang aming kapilas sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwi. Ano po ang nadaraman niyo samantalang tayo po ay nananalangin, lumalapit sa ating Panginoon? Kayo hubay nasiyahan, kayo hubay nakadama ng kaligayahan sa ating Panginoon, kayo hubay nakahugot ng ibayong kalakasan mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya ating pong purihin ng ating Panginoon at ibigay natin ang patuloy na talaga namang pagkilala at pagdakila sa ating Panginoong Diyos bago natin tugay-gayan yung mga komento na nais po natin pagdilidilihan sa pagkakataon na ito ay awitin po natin yung dakilang katapatan ng ating Panginoon at yan po ay isa sa mga mensahe ng ating tekstong tinalakay kanina. Kaya awitin po natin ng taus-puso. Sadyang kay buti ng
ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyayan niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Amen sa ating Panginoong Diyos. At tunay na napakadakila ang ating Panginoon. Kaya shout out to you, Lord God the Almighty, in Jesus' name. Amen sa ating Panginoong Diyos. Kung kaya't ating pong tugay-gayan ng mga kapatid natin na nagpaabot ng kanilang napakahalagang comment sa pagkakataon na ito, at ating pong kasama ang ilang mga kababayan natin na nagpapaabot ng kanilang very encouraging comment po sa bawat isa sa atin. At kasama natin ang Reverend Luis Cruz. Ang kanyang comment ay, "Good morning, Bishop Lito Tangonan. God, more blessings sa buong pamilya." Good morning din sa inyo at more blessings din sa inyong pamilya at gayon din sa ating kongregasyon dyan at sa buong Bataan. At gayon din mula kay kapatid na Reverend Udel Serrano ng Caloocan City. Morning po, Bishop Lito, ang pagpapala ng Diyos sumainyo po sambahayan. Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos, at patuloy kayo na pagpalain din ng Panginoon ang ating church niyan at gayon din ang buong Metro Manila. At gayon din kasama natin ang kapatid na Anatolia Apan de la Cruz. Pagpalain ka ng Panginoon, gayon din ang iyong family at gayon din ang inyong lugar at bayan at probinsya. At gayon din po ang kapatid na Regan Romelo, at siya po ay nanonood din. Pagpalain ka ng Diyos, Romelo family, at gayon din ang buong lugar ninyo. At ang comment ng ating kapatid na Anatolia Apan de la Cruz, God above
all. Amen. Always, in the mighty name of Jesus Christ, God above all. Amen sa Panginoon. Thank you very much. At mula kay kapatid na Joy de la Cruz, salamat po sa wave at pagpalain kayo ng Panginoong Diyos, ang inyong pamilya at ang lugar na kinabibilangan ninyo, at gayon din po ang kapatid na Agnes Aquino Javier, at ito po ay isa sa mga top fan. Ang kanyang comment ay, Good AM Bishop, more blessings sa ministry ninyo. Good morning din sa inyo, Javier family, at patuloy din na i-bless ang pamilya ninyo at gayon din ang bayan ninyo, lugar ninyo na kung saan ay kabilang kayo. At gayon din po ang kapatid na Minerva de la Cruz. Ang kanyang comment ay, Good morning Bishop. Good morning din. Pagpalain po lahat ng nasakupan ng de la Cruz family at gayon din ng lugar ninyo. At gayon din po ang isa sa mga top fan natin, kapatid na Ricardo Latawan. Ano ba? Diyan sa Maribeles, Bataan. Ang kanyang comment ay, Good morning po Bishop. Good morning din Brother Ricardo. God bless Latawan family. At gayon din yung kongregasyon dyan at ang buong Bataan. Added comment from him, Amen, Amen, and Amen. A million, a trillion, and a billion amens to the Lord. At added comment from kapatid na Minerva de la Cruz, God bless Bishop to your ministry as well. Thank you very much. At patuloy niyo po na i-share itong ating mga episodes sa iba. At gayon din mula kay kapatid na Carmelita Capuli dyan sa Maribeles, Bataan. Ang kanyang comment ay, Amen po, God's morning po, God bless po to all watching this Ride On ministry. Keep safe and blessed. Thank you very much. God bless you, Capuli family. At gayon din ang buong lugar ninyo. At mula kay kapatid na Elenita Mendoza, Jens Rizal Nueva Ecija, happy blessed Thursday morning po, Bishop Lito and family. God bless you po. Maraming salamat. Likewise to the Mendoza family. Patuloy po kayo ingatan, pagpalain ng Panginoon, maging ang ating kongregasyon dyan at sa buong Nueva Ecija at sa buong Central Luzon. At gayon din Cagayan Valley, Ilocandia at iba pang mga regions sa lahat ng mga nasasakupan ng Pilipinas. And added comment from Reverend Luis Cruz. Thank you sa prayer para sa lahat ng mga pastor dito sa Hermosa at sa lahat ng lugar. More blessings sa mga tao na patuloy na tumutulong sa pangailangan ng mga church workers sa iba't ibang denominasyon. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos, kaya ang aming pagsaludo, commendation at pagpapasalamat sa lahat po sa inyo na talaga naman napakalaki ang inyong mga puso at malasakit at generosity para sa mga workers ng ating Panginoon sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo at partikular dyan sa Hermosa, Bataan na binabanggit ng ating pastor. At mula kay kapatid na LB Andicoy dyan sa bandang Maribeles, Bataan, salamat po sa aming mga pastor ng Bataan South District, sa aming DSE Ernie de la Cruz. Praise the Lord. At kung kayo pinakikinig ng mga workers ng Bataan South District sa pangunguna ng ating DSE Ernie de la Cruz, ay tanggapin ninyo ang pagpapaabot pasalamat at panalangin ng ating kapatid na LB Andicoy. At God bless you, kapatid na LB, at gayon din ang iyong pamilya. At mula kay kapatid na Jacqueline G. Canlas, ang kanyang comment ay, please pray for all our pastors to be safe always as they continue to extend help to the members amidst this virus. May God keep them safe always. Thank you po. Welcome. And we pray and intercede continuously for all our
active, and even those retired workers wherever they are in the Philippines and throughout the whole world. Please, Lord Jesus Christ, extend help to them and all the members amidst of this ongoing COVID-19. In Jesus' name we pray. Amen. God bless Canlas family and God bless your place. And added comment from Sister LB Andicoy, dakila ka o Diyos. Amen. Talaga naman, napakadakilang ating Panginoong Diyos. Napakadakilang ating Panginoon. Thank you for that amazing and wonderful comment. At mula sa aking inaanak na Hana Cantor, ano po? Jaconesa na. At ang kanyang comment ay, praise God po. I have completed my chemo cycle. Oh, praise God. At I would like to pray for you. Deaconess inaanak Hana, in the mighty name of Jesus Christ, please continue to extend your manifold help, healing, recovery, good health, and wellness for Deaconess Hana Cantor. At patuloy na pagpalain mo siya, gayon din ang kanyang pamilya at gayon din ang kanyang ministry. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. God bless Deaconess Hana Cantor. God bless dyan sa pamilya mo, dyan sa Sambales. At patuloy na pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At gayon din po ay patuloy po natin na i-acknowledge ang ating mga kapatid, kasama ang ating pagpapasalamat sa mga kapanood pa na magko-comment saan man kayo dakon o pamilya kabilang, ay maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-likes, pag-comment at gayon din sa inyong pag-follow sa ating page at gayon din sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. Ito po ay ginagawa natin Monday alas 9 ng gabi, Tuesday hanggang Saturday alas 9 po ng umaga at araw po ng linggo ay alas 10 ng umaga. Kaya patuloy po kayong talagawaran ng Panginoon ng kanyang blessing, siksik at liglig at umaapaw. At kasama din natin ngayon ang kapatid na Rizeli Vicente from the United States of America at gayon din ang kapatid na John Yoli Niedo from Liberty Methodist Church, Magsaysay, Occidental Mindoro at gayon din ng DSC Rebellion Sudita Valenzuela ng Maria Aurora District, Aurora Province at gayon din ng Jovelyn Bunagua from Malabon North United Methodist Church, Malabon City, gayon din ng kapatid na inaanak Edwin Hilario ng Malabon Central United Methodist Church, Malabon City at gayon din ang kapatid na Delpina Amgao dyan po sa AIM Luacan, Dinalupihan, Bataan at gayon din ang kapatid na Cora Pascual dyan din sa AIM Luacan at gayon din po ang kapatid na Corazon Navarro ng Capitol Methodist Church, Balanga City, Bataan at gayon din po ang Reverend Federico Cruz Jr. ng Capitol Methodist Church, Balanga City, Bataan at gayon din po ang kapatid na Alexander Bacon ng Limay, Bataan at gayon din po ang kapatid na Oma Inyang Torres Cruz ng Bethel Methodist Church, Magsaysay, Dinalupihan, Bataan at gayon din po ang kapatid na Persida Baniked from parang Pangasinan to, ano? At wherever you are, ano po. God bless you. At gayon din ang kapatid na Ochi Rueda ng Malabon Central United Methodist Church, Malabon City. At gayon din po ang aking kamag-anak Isabelo Kabakungan, ano po, diyan sa San Matthew, Isabela. At gayon din po ang Reverend Berlinda David Mother niya. Makaraig, ang kanyang mother dyan po sa Dinalupihang Bataan. At gayon din po ang mother pala ni Pastora Grisel at gayon din po ang Deaconess Angelita Laporga dyan po sa Villasis, Pangasinan ng United Methodist Church. At gayon din po ang Reverend Abet Beliesa Endon ng God's Heart Methodist Church yan po sa Hala-Hala, Rizal.
At gayon din po ang kapatid na Anicia Padolina dyan po sa General Tinio ng Nueva Ecija. At gayon din po ang kapatid na Christian Shalom Tangonan dyan po sa Caloocan City. At gayon din po ang kapatid na Mary Cruz Lawagan dyan sa Hermosa, Bataan. Maraming salamat po sa inyo at patuloy po kayong pagpalayan ng Panginoon at lahat pa ng mga nasabi ko nga ng mga magla-likes, mag-comments, mag-follow sa ating page at mag-share sa episode ng ating Ride On Ministry. Maraming salamat po sa inyong lahat kung kaya't ang abang lingkod ng Diyos ay pansamantalang nagpapaalam sa ating lahat, mga kababayan, mga ka-ride on sa ating Panginoong Heso Kristo, ang Ride On Ministry. Lagi pong nakaabang at laging handang maglingkod sa atin. Ride On Ministry, ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. And now may receive the blessing of God the Father in heaven, the love and salvation of Jesus Christ, the indwelling and the power and manifestation of God in Jesus Christ through His Holy Spirit be with us all, with His mighty anointing to each one of us, and to every nation and throughout the whole world. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everybody will say Amen and Amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya patuloy po natin awitin yung ating pangwakas na inaawit at hanggang sa tuluyan ng magwawakas ang COVID-19 na ito. Ano po? Kaya purihin at walhatiin natin ang Panginoong Diyos. Kaya ang Panginoon ay patuloy na talaga namang mahayag sa ating mga buhay at gayon din sa bawat pamilya natin. Kaya i-enjoy natin ang buong maghapon na ito. Alam ko po na meron pa kayong gagawin, na bago magtanghalian, pagkatapos ng tanghalian, ay maraming mga gawain sa loob ng ating mga tahanan. At gayon din ay stay put lang tayo sa ating mga tahanan at tuparin natin ang mga alituntunin at patakaran ng enhanced community quarantine. At kapag tayo lumalabas sa ating mga tahanan ay lalo na kung merong bibilhin ng authorized na mayroong pass ID ay magsuot tayo ng ating mask at pag tayo nababahing o inobo ay magtakip tayo ng ating labi o bunganga o ganon at yung talaga naman hugas-hugas sa kamay at gamit natin ng sabon at yung tayong mag-disinfect ng ating mga patuloy na ginagamit at na hinahawakan upang tayo po ay talaga naman safe sa lahat ng oras. At gayon din po yung social distancing 6 feet. Ang pagitan ng bawat isa. Kaya kapag lumalapit ang aking misis ay sinasabi ko, social distancing 6 feet away. Ay purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din po ay meron pong pahabol dito na note mula kay Reverend Luis Cruz. Yung palang binanggit ko kanina na mayor ay si Vice Mayor LG pala yun. LG, Manala ba yan? Vice Mayor LG at gayon din si Bishop Noel Pantoja na ang ibinigay po sa bawat worker dyan sa Hermosa, Bataan, regardless of denominational affiliation, ay 1,000 each. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Kaya more individual or institution
that will provide extended love and solidarity to every worker sa Mandaco upang meron din ayuda para sa kanila. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Kaya shout out to Vice Mayor LG ng AG ng bayan ng Hermosa Bataan at gayon din kay Bishop Noel Pantoja at gayon din sa buong bayan ng Hermosa Bataan at gayon din ang buong nasasakupan ng Philippine Council of Evangelical Churches na pinapangunahan ng ating Obispo Noel Pantoja. Kaya awitin natin ang magagawa natin. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Amen sa ating Panginoon at merong darating na bagong buhay, bagong pag-asa at bagong simulain sa bansang Pilipinas, sa bawat mamamayan, sa bawat pamilya, gayon din sa ibang mga bansa. Kaya nga po, lagi natin i-embrace yung ating pinakatema sa bansang Pilipinas, bayanihan to heal as one act. Let us embrace one another. Huwag tayong lalapit. Ganito lamang po. Iganon natin ang ating mga kamay, pero huwag tayong lalapit. Meron social distancing. Pagkatapos ay iganon po natin the symbol of our love being embraced to our respective members of our individual family circle at gayon din sa bawat isa outside our family. Kaya nga po, at meron pa ako nakalimutan na dapat na ipagpasalamat. Oh, thank you very much. Thank you very much to the Borromeo family somewhere in Nagilian, Isabela. Sila po ay aking kamag-anak sa pamagitan ng aking Auntie Lilia Tangonan Mariano Borromeo. Sa blessings na inyong ipinaabot sa abang lingkod ng Diyos na patuloy na araw-araw ay nagkakaroon ng Ride-On Ministry. Maraming salamat po sa Borromeo family, and may the Lord continue to bless you more and more at gayon din sa iba. Kaya bye-bye at God bless you all. To God be
the glory, magtapos po tayo na meron pong napakasarap na ngiti sa ating mga labi at bumubulwak yung ating kagalakan na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. At yan po ang espiritu ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon sa pagkabuhay ng ating mga damdamin, mga kalamnan at buhay at pagkatao sa banal na piling ng ating Panginoon at gayon din sa ating ecumenical camaraderie sa isa't isa. Kaya enjoy po natin ang buong maghapon na ito at ang buong magdamag na ating pong lalakbayin at sa mga gagawin natin at sa muli natin pagkikita bukas. Amen and amen po sa bawat isa sa atin.